Okay, so number 10 na tayo. So, ang given natin for number 10 is a is equal to 2a squared minus 1. So, dito medyo unusual yung pagkakabigay ng given, ano? Medyo naiiba siya. Kasi kung mapapansin natin, nasa right side yung ating quadratic term. Okay? So, ang gagawin ko dyan, para hindi na tayo malito, no? Since kailangan kong ihiwalay yung constant dito sa dalawang term na ito na muna ang ililipat ko doon. Para hindi lang tayo malito sa mga signs. Okay, kopyahin ko lang itong 2a squared. Diyan lang muna siya. Tapos itong dalawa ang pagpapalitin ko. So, since ito ay positive dito, magiging negative yan dyan. Dito negative, magiging positive dito. Okay? And then, pag ganito na ang arrangement, magkasama na yung quadratic term at linear term, nahiwalay na natin ang constant. Pwede naman natin siyang pagpalitin na lang ng pwesto. Okay? So, ang result niyan ay 2a squared minus a is equal to 1. Ayan. So, nandito na sa left side yung ating quadratic term and linear term. Nasa kanan na yung constant term. Para hindi tayo masyadong malito kasi yung process na ginagamit natin na tinuro ko sa inyo kanina ay laging ganito yung form. Okay? So, kapag ganyan ng form, next is alisin natin yung number doon sa leading coefficient, yung ating quadratic term. So, meron tayong nakikitang 2. Dapat, alisin natin yan by dividing by 2. Okay? So, cancel na natin ito. Ang matitira na lang ay a squared. Itong negative a over 2, pwede natin isulat yan as negative 1 half a. Yan, para ma-visualize lang natin na ito ay 1 half is equal to 1 half. Okay? Next, pwede tayo add ng number dito para maging perfect square trinomial na siya, no? So, sulat lang natin. Iisod ko lang ng konti ha, para may space tayo dun sa pangatlong term. A squared minus 1 half A plus blank is equal to 1 half plus blank. So, ano yung blank na yon? So, ganun pa rin ang process natin, ano? Kunin lang natin yung coefficient ng A. So, dito ay negative 1 half. Pero para hindi na tayo malito, pwede naman na kunin natin yung 1 half na lang. Since mag-i-square tayo, wala namang epekto yung negative na yan. So, 1 half. Pag nakuha ang number, again, divide by 2. Tapos, square. Okay, simplify na natin to. So, kapag ganito ang case, complex fraction, 1 half, kunin yung numerator ha. 1 half, yun nasa taas. Tandaan, buo yan. Times, mag-multiply na tayo. And then, the reciprocal of the denominator. So, ito ay 1 half din. 2 over 1, so baliktarin mo yun, magiging 1 over 2. And then, naka-square tayo. So, 1 times 1 is 1. 2 times 2 is 4. Ganun po mag-multiply, no? Numerator to numerator, denominator to denominator. And then, square. So, pag square natin yan, 1 times 1 is 1. 4 times 4, 16. So, ito ang ilalagay natin doon. Okay? 1 over 16. To make it a perfect square trinomial. Okay po. So, lagyan natin 1 over 16. 1 over 16. Okay. So, perfect square trinomial. And then, meron tayong dalawang fraction dito. Sa left side, i-factor na natin yan. Ganyan mag-factor. Kunin ang square root nito, a. Pag minus yun nandito, lagay tayo ng minus. And square root ng last term. Square root ng 1 ay 1. Square root ng 6 ay 4. Okay po. Dito naman, so 1 half plus 1 over 16. So, fraction yan.
Review ulit natin ang fraction. So, 1/2 plus 1 over 16 equals, guhit tayo ng mahabang fraction bar. LCD ay 16. Kasi ang 16 ay pwedeng i-divide sa 2, pwede rin i-divide sa 16 mismo. Okay, 16 divided by 2 is 8 times 1, and that is 8. So, may plus dito, lagyan natin ng plus. Then, sa pangalawang fraction, 16 divided by 16 is 1 times 1 is 1. And pwede na tayo mag-add. Kopya natin yung denominator muna. Yan. 8 plus 1 is 9. Kaya ang simplify nito, so pag pinag-plus natin ang 1/2 plus 16, ang result ay 9 over 16. Okay, lagay na natin. 9 over 16. Okay? Next, pwede na tayo mag-take ng square root para maalis yung square na ito. Okay? Kung natin yung square root, a is equal to 1 over 4 is equal to positive and negative. Yan, square root ng nasa kanan. Square root ng 9, 3 over square root ng 16, 4. So, meron na tayong dalawang equation. Okay. Kunin natin muna yung positive. A minus 1/4 is equal to 3/4. Dito naman, A minus 1/4 is equal to negative 3 over 4. Ngayon, solve muna natin yung nasa left side. So, ililipat lang natin yung negative 1 over 4. A is equal to, kopyahin yan, 3 over 4. Itong negative 1/4, paglipat magiging positive 1 over 4. And then, pareho naman ang denominator. Proceed na tayo sa addition. So, ito ay magiging 3 plus 1, 4 over 4. 4 divided by 4 is 1. So, the answer is 1 dito sa isang solution natin. Next, dito naman tayo. So, magiging A is equal to negative 3 over 4. Itong negative 1/4 magiging positive 1/4. So, we have negative 3 plus 1 ay negative 2 over 4. So, i-simplify na natin our lowest term. Negative 2 over 4 is lowest term niyan ay 1/2. So, that's negative. The answer is 1 and negative 1/2. Okay?